Tatlong tips paano mahalin ang babaeng galing sa failed relationship at traumatized. Makinig ka para malaman mo. Number 1, habaan mo ang iyong pasensya. Hindi na siya ganon kabilis magtiwala at kailangan mo siya bigyan ng rason para pagkatiwalaan ka. Number 2, tratuhin mo siya ng tama. Nawala na sa kanya yung sense kung paano nga ba talaga tratuhin ng tama. Pero sobrang swerte mo kapag nakuha mo ang tiwala niya. Kasi sobra siyang magbigay ng pagmamahal sa isang lalaki. Number 3, huwag mong sasabayan kapag galit siya. Kailangan mo lang bigyan ng panahon para huminga at mag-heal. Higit sa lahat, huwag mo siyang pababayaan dahil traumatized na siya sa mga ganyang eksena. Ayaw niyang maranasan ulit na pabayaan or hayaan lang siya habang nasasaktan. Tandaan mo, ang nakaraang trauma can cause us to excuse and ignore mistreatment. Kapag naramdaman niya na parang mauulit lang yung naranasan niya, iiyak iyan ng malala at lalayo agad sa'yo. Itutulak ka pa kahit kailangan na kailangan ka niya. Kaya, don't let her suffer the same pain again. Kasi hindi madali yung trauma. Tandaan mo yan. Kung hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin mag-move on, gawin mo ang 8 bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1, forgive yourself. Patawarin mo ang sarili mo sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Number 2, don't beg for love. Hindi mo deserve na ipagsiksikan ng sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Number 3, don't stalk. Mas lalo lang magugulo ang iyong isipan kung pinipilit mo pang magkaroon ng koneksyon mula sa kanya. Number 4, umiyak ka. It's okay to cry and feel the pain hanggang sa maging okay ka. Number 5, kausapin mo si Lord. Prayer change everything and God will give you an answer in everything you ask for. Number 6, matuto kang tanggapin ang tinatawag nilang art of acceptance. Number 7, matuto kang buksan ulit ang puso mo para sa ibang taong magmamahal sa'yo. Number 8, take your time. Matagal mag-move on lalo na kung minahal mo talaga ang isang tao at sa kanya mo rin naramdaman ang sayang gusto mong maramdaman. Tandaan mo yan. God bless. 10 signs na responsable ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya nagmamakaawang mahalin. Number 2, gumigising siya ng maaga palagi upang mayroong matapos at maging makabuluhan ang kanyang araw. Number 3, kumikilos ng tama at hindi naluloko ng ibang tao. Patas yan lumaban. Number 4, hindi siya umaasa sa ibang tao. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Number 5, kaya niyang magluto ng sarili niyang pagkain. Number 6, wala siyang anumang bisyo. Number 7, may pangarap at gustong marating sa buhay. Number 8, hindi nagsasayang ng oras sa ibang bagay na alam niyang hindi napapakinabangan. Number 9, natutulog ng maaga para bukas mayroon na naman siyang lakas upang makibaka sa buhay. At ang panghuli ay nagdarasal at may takot sa Diyos. Isama mo na rin dito ang mapagmahal sa magulang. Isa ka rin ba sa mga nabanggit ko? O boyfriend mo ay ganito? Comment down below. Follow ka na rin. Tandaan mo yan. God bless. Nakakabawas ng pagmamahal kapag nakatanggap ka ng masasakit na salita mula sa taong akala mo magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Alam mo yung mahal ka lang kapag okay kayo. Mahal ka lang kapag naibibigay mo ang kanyang gusto. Pero kapag magkaaway naman kayo, halos hindi mo siya makilala na tila parang nag-iibang tao siya. Ibang tao siya sa taong minamahal mong siya. Maiintindihan mo sana kung ibang tao ang nagsasalita
Kasi minsan nadadala sa sitwasyon at problema. Pero hindi mo lubos maisip na sa kanya pala magmumula ang mga masasakit na salita. Tandaan mo, kapag ginagawa mo palagi iyan sa isang tao, balang araw, magigising ka na lang, mapupuno at mamumulat iyan sa katotohanan. Bigla na lang siyang mawawala ng gana at unti-unting susuko. Kahit pa sabihin mong sobrang mahal ka niyan. Kapag naubos ang taong iyan, mauubos din unti-unti ang kanyang pagmamahal. Tandaan mo yan. God bless. Maniwala ka sa akin. Sobrang mahal ka ng isang tao kapag pinili niya mag-stay pa rin kahit na mas matimbang na ang sakit sa kanyang puso kaysa sa pagmamahal. Sobrang mahal ka niyan, higit pa sa sarili niya. Tinitiis niya ang sakit at binabaliwala niya ang sarili niya para lang manatili ka at huwag kang mawala. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka para malaman mo. Pahalagahan at mahalin mo ang taong iyan bago siya tuluyang matauhan at humantong sa sukdulan. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo kung sino yung taong sobrang sarap mahalin? Yung taong maraming iniisip na paraan para pasayahin at mahalin ka. At walang maisip ni isang dahilan para iwanan ka. Hindi yung taong magaling lang sa una at salita. Tapos kapag nakuha ka na, iiwan ka at ipagpapalit na sa iba. Tandaan mo yan. God bless. Silent give up. Naranasan mo rin ba to? Yung tipong dahan-dahan siyang nagpapaalam sa'yo. Unti-unti siyang naglalaho. Magkasama kayong dalawa pero hindi mo siya maramdaman. Kailangan mo siya pero hindi mo siya matakbuhan. Tapos, magugulat ka na lang isang araw, bigla ka niyang iiwan nang wala man lang paalam. Silent give up. Sana hindi mo maranasan at iparanas sa taong lubos na nagmamahal. Tandaan mo yan. God bless.